buta sa tanan. So, ako sa isa ni Pastor ng Buntaga. So, kaya nga wali, as usual, mabara yun eh. So, ganda mo na yung mga 20 ng kapage. So, handa na mo minaw. Before na masungod, ang yan ang tanan sa pagtindo, sa pagtawad sa pulo sa Pinoon. So, atong basahan lang sa Joshua 7, chapter 7, verses 19 to 23. Ang basahan rin. Then Joshua said to Achan, "My son, give glory to the Lord, the God of Israel, by telling the truth. Make your confession and tell me what you have done. Don't hide it from me." Achan replied, "It's true, I have sinned against the Lord, the God of Israel. Among the plunder, I saw a beautiful robe from Babylon, 200 silver coins, and a bar of gold weighing more than a pound. I wanted them so much that I took them. They are hidden in the ground beneath my tent, with the silver far deeper than the rest." So Joshua sent some men to make a search. They ran to the tent and found the stolen goods hidden there, just as Achan said, with the silver bird beneath the rest. They took the things from the tent and brought them to Joshua and all the Israelites. Then they laid them on the ground in the presence of the Lord. Most gracious and heavenly Father, Lord, I pray to the Lord, ikaw na may sentro, ikaw ang may sentro sa among paminaw ni Ngayon po, Lord. Ikaw mag-open sa among kasing-kasing kung ako na, Lord, masaktan ang mga Lord. Ikaw sa pagdadala, mag-open na naman, Lord, sa pag-deliver sa message na masaktan sa amin. Pasaylo kami, Lord, pero ano kami mga kalabasan ng buwan sa iyong kapanan. Kaya na lang yan po, yung salamatan sa namin, Jesus. Amen. So, ang ating title, karon nga buntag, gitaytulan ninyo, Don't Be Like Achan. Kisa'y familiar ninyo sa story ni Achan. So sa wala na familiar sa story ni Achan, yun na yung tapat nga ikaw ba si Achan? Ano yung tapat? Kung bayi, ikaw ba si Achan? Bayi ang operation? So, a short background lang ni Achan. So, si Achan, sa wala na ngayon, Achan is an Israelite from the tribe of Judah. And buhay siya sa time of Joshua. And then, he was part of the Israel's army during the conquest of Canaan. So, getting a story, familiar na, when the time of Moses, when Moses died, ang ikuling na nilid sa Israelites is si Achan, si Joshua. So, Achan was part of the army at the time. And to backtrack, sa panahon na si Joshua na nalid, isugod siya sa Ginoo na maoy mo nga mong conquer sa city dito sa Canaan. So, actually dahil pulong ka syudad dito sa sa Canaan. And one of the city dito is ang city of Jericho. So, familiar na mo sa story po sa story po sa Jericho, yun sa pagbundog ni Joshua, kauban ang sa pagsunod ni Joshua sa suko sa Ginoo. So, ilang mo Italian na. Pero sa suino nga sa kapito ka adlaw sa libot nila sa Jericho, kapito sila mo utuyok. So, pagkapot sa kapitong adlaw, pagkapitong tuyok, musingit na sila kung kay ihatag na sa Ginoo ang siyudad sa Jericho. So, tuon man na buntong ang Jericho sa pinagi sa paglib ni Joshua. So, during kanina time na sa panahon pag butugon ang Jericho, na ay specific na instruction ang Ginoo. So, makita nato na siya sa Joshua 6, chapter 6, 17 to 19. Atong pwede mag-project, brother. So, Jericho and everything it must be completely destroyed as an offering to the Lord.
Only Rahab, the prostitute, and the others in her house will be spared, for she protected our spies. Do not take any of the things set apart for destruction, or you yourself will be completely destroyed, and you will bring trouble on the camp of Israel. So, mao ni ang sa next verse, mao ni ang specific yun na dili ipakwas Ginoo. So, sa next verse, then everything made from silver, gold, bronze, or iron is sacred to the Lord and must be brought into His treasury. So, na-specific na kasugo ang Ginoo nga dili yun pwede kuhaon tungod kay ang kani pinakauna na syudad is descending para sa Ginoo. So, kung imong sansakto na siya mura siya ka sounds familiar sa tithes ba na pinakauna na syudad sa pulo na syudad sa Kanaan belongs to the Lord. Diba? Kung imo siyang pwede dito magsislot sa tithes, mag-islot sa tithes ni Akan. So, mura siya shadow siya sa tithes. And then, yes, they miraculously defeated Jericho. But sa panahon na nabuntok na ng Jericho, there is someone na violate sa instruction sa Ginoo. Eh, kabalo mo kinsa? Si Akan. So, ang gibuhat niya Akan, so, ato iwan kung sa gibuhat niya Akan, na makita sa Joshua chapter 7 verses 20 to 21. So, ang akong ibasa kanina, sa 28, ni-reply si Akan. Akan replied, "It is true. I have sinned against the Lord, the God of Israel." So, siya ibang niya, "Among the plunder, I saw a beautiful robe from Babylon, 200 silver coins, and a bar of gold weighing more than a pound. I wanted them so much that I took them." So, siya ibang niya, Akan, iyang ikuha. And sa atong sabi niya siya, Akan is an Israelite. So when God gave the instruction, we all know na nakatulog din si Akan ng instruction. Na dili good pwede kuha because these things are for the Lord. He set to apart para sa Ginoo. Now, there are possibilities or there are mga reasons siguro ng anong ibon ni Akan. So, first reason is siguro Akan didn't take the instructions of the Lord seriously. So, basic, wala nang niya i-take serious ang paghatag sa instruction of the Lord. Ikadua, it is stated nga he wanted it so much. So, kasi na yung mga pangandol na yung mga dreams. Diba? Sa mga na kayo pangandol na makuha na mo dipoon. Pero, wapot ang panahon na manala na sa mga tubangan, na-enjoy nga, whatever it takes, ako na siya po. Panikamutan ako na makuha na ko siya. So, libatra ko sa ako ang na-experience before. Sa diyang batanon pa ko, o yan ko ni Jay, kanina ko ko'y ganahan kayo na motor. Nakamotor ko, o Raider na blue. So, ako ko siya di panikamutan. Ni trabaho ko, then when I got the opportunity, nakita ko, namulang ko sa bumbusing para ipalit sa Raider. And then, tungkol na ko na decision, I suffered. Because ang akong manawag kada semana sa sweldo, itagkan na siya, 1,000 na lang kapin. So, kalisod ko kay tungkol sa ako ang nanabang ganahan kong mga motor, kailangan ko kung pay the price every week. Akong manawag na lamang ang sweldo is 1,000 kapin na lamang. So, kalibog ko sa ako pag-budget, tawag pa ko, gasolina pa. Yeah. Ngayon, pag sinanay ko, dasahay, so, matapos na budget. Normal na, diba? Normal na. So, dahil panuntiyan ko nga opportunity na once. Tinood ba na? Ito mo ba na? Ito mo ba na? But, we need or
kita nga ka ng wako na opportunity, we need to be very careful. Kaya base niya ka ng opportunity ha, muna yung makapanayo ito sa Ginoo. So, ako na naman ang story ni Rhea. Sa mentoring, na-share ni Rhea about sa iyang trabaho. So, ma-promote sa trabaho, pero always remind yung pastor na it's okay na mukha ka ng opportunity, but you need to assess yourself kung at peace ba ang iyong kasing-kasing. Kaya base yan, pag mukha na ng opportunity, mahinayin niya sa Ginoo. Mabisin na niya ka, wala kayo panahon para sa Ginoo. So we need to be very careful sa mga opportunity. And always consult the Lord sa mga opportunity. So, balik na sa life natin. So what happened to Akan after niya nag-violate ang instructions sa Ginoo? So ako basa sa Joshua 7, verse 7, 24. 24, verse 24. Dali ka rin. Mga 3 minutes. Then Joshua and all the Israelites took Akan, the silver, the robe, the bark gold, his sons, daughters, cattle, donkeys, sheep, goats, tent, and everything he had. And they brought them to the valley of Achor. Next verse. Then Joshua said to Akan, "Why have you brought trouble on us?" Nakasulay ba mo ang iyon mo nga ikaw manggod? Dahil may kamong nalibay ikaw manggod. Nakasulay mo na, kung mo sa inyo. Kaya na nahitabo ka, karang medyo, di ka tayo mo na, ikaw manggod. Imo mo ibubuhat. Nakasulay mo na. So, inani ang ang concept sa pagkasunod ni Joshua, why have you brought trouble on us? The Lord will not bring trouble on you. And all the Israelites stoned Akan and his family and burned their bodies. So, sa diyan kami ito rin ni Pastor, na-share si Pastor na mga ways na saan pag-stone to death ang isa katao. And then, siya i-share na, una is, baatan ang kamot, baatan ang tiil, yung matuon. So, wala kayo chance na managan. Pwede kang managan, hindi kayo siguro, pero hindi ko nakapanagan. Nagkadua, ang lawas ilubong, ang panangulo, maglutaw sa yuta. So, swerte na lang pagbuno ba ito, malimanong ka yung mabuyapan ka. Hindi na nakakabalus yung tawag mo. Pero maigo ka sa bato, kaya medyo muna ka, pag nabayapan, basi kita ito kayo sa kuminawan. So, muna kumahagi nga mga yun sa pag-stone or sa pagbato ang mga sa katawag before. So, usa sa reason na nakita lang na ng dibuhat ng Akan is because tungkol kay he wanted it so much, kasi pinadugay niya yung damo mapartahan siya, malapot so niya ikuha ang gold o silver. It's because siguro pagkakita niya sa silver o gold, ay siya na ay kanin, murag salbar na ko sa akong mga gallstone na pinakatuig. Di na ako magproblema ni pinakatuig kasi ako ang nilako na ako. No? So, possible na mo na yung iyang ibate, mo na yung nauna sa kasod, nauna na yun. Wala niya natabunan siya sa instruction sa Ginoo na hindi gulaan siya kukuha kung mag-set na apart para na sa Ginoo. So, pwede mo ito siya kaya after ako sa Jericho, sa susunod ng mga syudad na ilang magtugod, dito na siya kumuha. Diba? Kaya ang suko sa Ginoo, pinakunang syudad, hindi mo sa kumuha, hindi sa akin kuha ang mga butang dito. So, tungkol sa iyang, siguro ka nakapamunahon na, kung pagkakita niya, mag-ibog kayo siya, iyan ikuha. So, dito nakasala siya ka. So, na points na rin, why nga din namin mo, o din musuhin sa ikuha ni Akan. So, first point, basahon, because God sees everything. So, atong basahon sa Proverbs 15:3. Atong ma-project yan. Proverbs 15:3. So, this is our first point. God sees everything. The Lord is watching everywhere, keeping His eye on both the evil and the good.
So, sa conversion day, the eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. So, ang mata sa Ginoo, or ang Ginoo, always siyang bisag asa ng tanan nato. Bisan pa kung ato kasi mong kwarto, nawag siya. Ilang ka ni mga ikaw sa, or asa ka mo ato, kamutago ka, nakita niyo ka sa Ginoo. That's why, mo is ang first point tungkol kay that time magkukuha ng Akan, that time magkuha ng Akan ng mga para sa Ginoo. Basta ginagawa na siya mga, ay walay nakakita na ako. Di ba? So, posible nga mo, kung nasunod si Ginoo na, nang iyan, ikuha agad kay wabi na nakita na mo lain. So, let's be careful lang na sa atong nilabuhi. Tignan tayo mabuhat na mga dili ang ngayon sa mga sa Ginoo. God sees everything. So, wala matagot yan sa tubangan sa Ginoo. And then, also, ngayon panahon nga kanina sa ato at awanan nga kinabuhi is kaya malimbungan na sa kaway. That's why makabuhat ang mga angay na tubangan sa Ginoo. Don't be corrupted by the enemy. So, wala mga susunod sa kaway na buhatan na. So, kaya ito nakita niyo mga mukir na. So, di ang apart, posible na mapilitan. And, second point, sin affects others. So, sa gibuhat ni Akan, dagang nalahin. Sa diyang isunod na sila sa AI, mo man yung sunod na city nilang di kontra, agi butugon na nagpadala si Joshua of spy dito sa AI. Sa diyang pagbalik sa spy, ningon ang mga spy nga, hindi na kailangan dagan hindi na kailangan tatanan. Tungkol kay kaya lang natin ang butugon. So, kung man, ang ipadala ni Joshua ito is 3,000 raka soldiers. Apan, it was a turn of event. Ngayon, sila may bubuntok, sila may binubig sa taga AI. So, what's the reason nga ang sila may ipili? It's because ang Ginoo is wala ng uban nila tungkol kay nanay i-violate sa instruction. So, nanay isumpak sa isugo sa Ginoo. That's why napili sila. Moto niyo ng Ginoo, kung pagtawag ni Joshua dito ni sa Ginoo, niyo ng Ginoo nga kung dili mo na tagtangon ng tao nga nakasala or nagsumpak sa usugo, di na mo mag-auban ni Joshua. So that's why nasakpan si Akan ang nakuha o silutan si Akan. That's why namatay, ipatay din si Akan. So sin affects others. So sa diyan nag-away sila sa taga-AI, dapat niya sila try to resize the soldiers. So ang tibok nasod sa Israel is affected sila sa mga sala na personal na sala ni Akan. So possible po nila ito na ma-apply sa atong pamilya. If dahil nakasala na or dahil nakabot o hindi maayo, posible na ito ang tibok pamilya. So muna yung sa second point, sin affects others. And sa dalawang isa, paspas kayo. Nasaktan na ba? Kayo ba sin wala kayo ma-absorb? Na-absorb ba? Okay. Sa third point, obedience matters. So sa katulong na point, obedience matters. Akan failed to obey God. So God is expecting us to have a or to kanang full obedience siya kaniya ba? Hindi ka na partial lang na obedience. Dapat full yung obedience sa mga Ginoo. So the Bible is actually ginipasan yun sa Bible na obedience is absolutely necessary or very important para sa Ginoo. Because when you obey God, nasa mga blessing na maihatag lang mo. So blessing, ang gugma, ang relasyon mo sa Ginoo mo stronger. So that's why the third point is obedience matters. So our first point is God sees everything. Second point, sin affects others. And the third point is obedience matters. So sa ikaw pagka-point, what are last? Confession is important. So
confess sa mga buwan nga di maayo? Amen ba? Importante, pero hindi lang ka stop sa confession. It must come with repentance. So kung confess ka sa Ginoo sa masala, panghiwag pa sa iyo, and that will be it must be a genuine repentance. So, good thing with Akan, yes, may confess siya, but ang subok ng pamandoon is too late i-avoid niya ang punishment sa Ginoo. So, na yung mga panahon nasa iyo tayo niya, ato kang limutan ba? Niya, pag-confess mo, ulahin na. Nanay ka ng consequence. Nanay ka ng consequence nga angay yung matubangon. So, if namin na buwan na para ninyo dili, or ako, namin na buwan, kung ikaw na buwan, let's confess na sa Ginoo at pag-ayat pa sa iyo. So, ang naman na ang message, so hopefully na kuha ninyo. So simple lang, ang gusto i-deliver sa Ginoo nato karon kabuntaga. Kuyog sa points, God sees everything. Sin affects others, obedience matters, and confession is important. Yan ang ibigay na last na verse sa Numbers 32:23. Numbers 32:23. But if you fail to keep your word, then you will have sinned against the Lord, and you may be sure that your sin will find you out. So every sin, every sin, naging sa consequence. So let's be aware ng part na yes, itatao kasala nila. Dili nang nagpakasala tungod kay Ituyo, pero dahil pa naman yung masayog ka, makasala ta, always ito nang ipangayag masayo sa Ginoo. So, kaya lang, wala niya ang mensahe. I hope na namin nakakunan sa baba na mensahe. So, don't be like Akan. Hindi mo tapat. Ikaw si Akan, hindi. So, don't be like Akan. So, let's pray. Magkakitong na. Let's pray. Lord, thank you Lord sa inyo po. Lord, remind ka naman Lord na usahay Lord, namin mga panahon Lord na makabuha kami o hindi kami sa malubatan Lord. But Lord, by your grace Lord God, ipasaya namin Lord God. Lord, always ipunta sa mga kasi kung saan mo na Lord nakahadlok sa pagbuhat sa dili mga maayo God. And Lord, pasayo kami Lord, bali kami o God sa mga alaw ng mga desisyon o God na kaya na desisyon guided niya mo Lord God. Mula kami regret, so hindi kami makapito sa uban ng mga kauban na God. Among itugyan niya ni mo talaga God. Jesus, we pray